O ayan na po mga ka-PL, hindi na po nakatiis ang ating mga kababayang OFW na taga New York kung saang hotel po naka-check-in si Junior at ang buo niyang entourage mga kababayan. Aba, sinugod po ng mga kababayan nating OFW roon sa New York. At sabay sigaw po ng ikulong na yan, mga kurakot, ikulong na yan. Ayan, nakakahiya na. Siyempre, magugulat ngayon yung management ng hotel, mga guest ng hotel na mga mayayaman ho talaga, mga kababayan na ibang lahi. Magugulat, teka, ba't ang daming Pilipino sa labas? May bit-bit na mga bandera at may bit-bit na placard. Siyempre, English yun mga kababayan para maintindihan po ng ibang lahi. Sasabihin ngayon, nandito kasi yung yung presidente ng Pilipinas naka-check-in. Di bagay matunog yan sa Pilipinas na di umano'y isa yan sa mga kawatan sa flood control project sa bansa nila. O yung mga kababayan niya, hindi na nakatiis, sinugod na siya. O eto po ang video mga kababayan. Panuorin po natin. Etong ipapanood ko po sa inyo, patikim pa lamang po ito. Pero yung buong video mga kababayan na nasa 10 minutes mahigit, ilalagay ko po sa dulo mga kababayan ha. Kasi marami pa po tayong pag-uusapan maliban po dito. Antabayanan nyo na lang po. Okay? Pasensya na at maraming salamat po. O eto na. Panuorin na po natin kaagad itong video. Nagsisigawan po ang ating mga kababayang OFW dahil hindi na nga sila makatiis. Dahil sa napakalalang korupsyon po sa ating bansa ngayon. O eto na. Kita nyo na mga kababayan, taksil daw sa bayan si Marcos. Kasi hinayaan niyang mamayagpag ang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan. Tama lang yan. Mga kababayan, kung ano po ang nararamdaman ninyo, ilabas po ninyo. Kasi ang ipinangako ni Junior na marami daw makukulong na mga big fish, hanggang ngayon wala pa. Lahat po kasinungalingan lang talaga ang sinasabi nitong mama na ito. Napakahirap na pong paniwalaan. Tapos ngayon ang lakas ng loob. Pumunta pa sa UN General Assembly, mga kababayan, para daw hilingin niya na ipatigil ang digmaan sa gitnang silangan. Sino siya para pakinggan ng mga naglalakihang leader ng mga naglalakihang bansa? Diba? Yung sarili niyang bansa na mayroong sariling problema ay hindi niya masolusyonan. Abay kasimple lang, korupsyon na kuno. Pinangunahan niyang sugpuin at ikulong itong mga sangkot, pero nasaan na? Kasi nga kuno lang mga kababayan. Kuno na galit siya sa mga kawatan. Kung tutuhanin po nila ang investigasyon, di lahat po sila matatalian sa leeg. Lahat po sila lalabas na sangkot sa korupsyon sa ating bansa. Kaya kita nyo po ang ginagawa ngayon ni Senator Pinky Lacson, mga kababayan. Ang sabi niya po doon sa 18 ex-Marines na
naglabas po ng kanilang karanasan, patay po sa trabahong kanilang naranasan kay Saldico, wag na lang daw pong intindihin, wag na lang daw pong pakinggan, kasi hindi daw po magsasagawa ng investigasyon ang Blue Ribbon Committee sa puro kasinungalingan lang. Oh. Para po kay Pinky Lacson, abay kasinungalingan lang. Kung kasinungalingan lang naman pala, Pinky Lacson, ang sinasabi nitong 18 ex-Marines, ibagay karapat-dapat na patunayan mo sa Blue Ribbon Committee na nagsisinungaling itong 18 Marines para makasuhan ho ninyo. Kasi marami kayong mga pinangalanan nila. Maraming mga pangalan na lumutang na sangkot sa korupsyon kasama ang presidente. Hindi ba kayo nababahala na ang mga pangalan ninyo nabanggit nitong 18 ex-Marines? Masisira po ang kredibilidad ninyo niyan. Panpiluping Lacson, sir. Tapos wala kayong gagawin na investigasyon? Ha? Di ba, mga kababayan? Ayan. Pati ang nag-iisang junior, pambansang junior ng Pilipinas, mga kababayan, sinugod ng mga kababayan nating OFW. Aba, kung daw nagkakamali, 3 araw yata o 4 na araw yata dyan si Junior, mga kababayan naming OFW sa New York. Hanggat nariyan siya, iparinig nyo po sa kanya ang inyong tinig, mga kababayan, na galit na kayo sa nangyayaring korupsyon sa ating bansa. Karapatan nyo po yan na magsalita ho kayo. Hindi po bilang pambabastos ito sa kanya, kundi isang panawagan ito sa kanya na sana kumilos na siya sa lalong madaling panahon. Maipakulong niya na yung pinsan niya. Yun talaga dapat ang makulong, mga kababayan. Maliban doon sa mga pinangalanan ng 18 ex-Marines, mga kababayan, dapat yung pinsan niya muna unahin niyang ipakulong para lumabas pa ang isa pang katotohanan. Siyempre, hindi po hahayaan ni Martin Romualdez na siya lang ang makakalaboso. Lahat idadawit nun, malamang oras na magkaroon ng investigasyon. Kaso, hindi po nila siniseryoso ang investigasyon sa maanumalyang flood control project at mali-malitang pera, mga kababayan. Hindi ho nila pinakikinggan itong 18 Marines na ito. Napapaghalata po na totoo ang mga isiniwalat itong 18 ex-Marines, mga kababayan. Ganyan lang naman po kasimple. Para magmukhang sinungaling itong 18, pasisinungalingan lang ng pasisinungalingan araw-araw tuwing magkakaroon po ng ambush interview sa mga taong involved at pinangalanan ng 18. Ganun lang kasimple. At sasabihin nila, ay, mga ano yan mga na-discharge yan, may kaso yan ng mga paggurgur di umano. At yung 4 dyan, hindi naman totoong mga miyembro ng Philippine Marines. Ganun lang kasimple ho para sa kanila, mga kababayan, para iiwas po nila ang kanilang sarili sa pagkakasangkot po sa mali-malitang perang i-deliver nitong 18 ex-Marines. Ganun lang. Kita nyo, ayaw nga nilang buksan ang BRC para magsagawa ng investigasyon dito sa 18 ito. Kasi para kay Ping Lacson, kasinungalingan lang daw yan at hindi daw po tumatanggap ang BRC ng mga sinungaling na resource person. Ganun lang po kasimple. Kaya kayo mga kababayan na nariyan ngayon sa New York, mga dyan na po naninirahan. Kung ilang araw po si Bongbong Marcos dyan,
Araw-arawin nyo rin po pag-iingay sa lansangan kung saan naka-check-in si Junior at ang kanyang mga entourage para maglalakad sila sa lobby ng hotel na nakayuko. Hindi kayang iangat ang kanilang noo dahil sa kahihiyan na sila rin po ang may gawa. Di po ba? O eto pa isang video mga kababayan. Maaaring iba nito ay nakapanood na. Pero yung iba, sigurado ko hindi pa. Kaya eto ho, panuonin po natin mga kababayan, itong mga kababayan nating OFW sa gitnang silangan naman po sa bansang Bahrain kung saan sinugod din po nila ang embahada ng Pilipinas sa bansang Bahrain mga kababayan. Siyempre para humingi ng tulong. Pero tinanggihan po sila mga kababayan ng isa sa mga staff ng OWA o DMW mga kababayan. Kasi daw po wala ng pondo. Iba po itong video na ito ha, doon sa mga nakaraang video yung ipinakita ko po sa inyo na sumugod din po yung ating mga kababayan. Iba na po ito, pangalawa na po ito mga kababayan. Wala na daw pondo ang gobyerno. Yan daw po ang sabi mula po sa Maynila. Ipinaabot sa kanila doon sa embahada para sabihin sa ating mga kababayan na wala kayong mapapala. Wala kayong makukuhang tulong mula sa DMW. Umuwi na lang kayo, wala ng pondo. O eto po, isa pang patunay mga kababayan, maliban sa video, may babasahin din po ako. Patunay na naghahanap na po ng pondo ang DMW. O eto po, panoorin po muna natin ang video kung paano po tinanggihan ang ating mga kababayan. O eto na. Wala na po wala na po. Gano'n lang po ka kadali sabihin yun? Eh, paano ba? Ha? Gano'n lang ba ho kadali sabihin yun? Nandito po kami ngayon? Anong bawal? Bakit bawal? Eh, wala rin nung nagsabi kahapon sa amin na magano'n. Oo. Oo, sa Pilipinas, meron yung ganito, bawal. Hindi, dapat sinabi nyo rin sa amin kahapon na ganito, tapos kami gano'n. Eh ngayon, kung saan ho kami galing, wala naman kami nakatanggap na kahit gano'n. Kami dito, paano po yan? Dapat may abiso sa ano. Pero wala na ho, tapos na po ha. Hindi na kayo ma-entertain. Sir, bakit Tapos na po ayuda. Magsumbong na kayo sa magsumbong sa mga gusto nyo pagsumbungan. O, na magsumbong Ang Manila ho ang nagsasabi, walang Sige, pondo. walang problema. Sa Manila. Walang pondo ha. Wala na pondo. Sige, i-record nyo. Pagkala, kahit magsumbong na tayo sa Pilipinas. O hindi na kayo ma-entertain. Magsumbong na kayo kung sino kayo magsumbong o kung kanino kayo magsumbong sa Pilipinas. Ang Pilipinas na ang may sabi na wala ng pondo. O, wala na. Pero ang mali-maliit ang pera, mga kababayan, nasa bulsa na ng mga kawatan. Walang pondo sa pagtulong sa ating mga kababayan na naiipit ngayon sa kaguluhan sa gitnang silangan. Pero may pondo po sila para nakawin ng mga kawatang elected official. Di ba? Ganyan po ang administrasyong Marcos, mga kababayan. Bagong Pilipinas po yan. Bagong Pilipinas. Bangag ang mukha. Walang prinsipyo, walang isang salita. Kaibigan nyo, kayo-kayo, mga gago. Hindi ko na lamang po kinanta, mga kababayan, para hindi po tayo makapiright. Kasi nung nakaraang video ho natin na kinanta ko, nagkulay dilaw po yung video. Ni-report siguro ni Andrew eh. Mga kababayan, nagkulay dilaw. Kaya ngayon, hindi ko na kinanta. O eto ho, patunay mga kababayan na naghahanap na po ng pondo ang taga DMW. O eto, nako, hindi pa nagloko pa yata itong aking cellphone. Sana ma-open to. Ayan na mga kababayan. Kita nyo naman siguro. Ayan. Basahin na po natin.
BMW already asking for additional funds ahead of repatriation activities, mga kababayan. Kita nyo na? Asking for additional funds. Naubos na po kasi ang pondo. Tama yung sinabi ng isang mamang nakakulay purple ang damit. Sa palagay ko, nagsasabi lang naman ng katotohanan yun. Kaya lang, siya ang naiipit, siya ang napagdidiskitahan ng ating mga kababayan kasi yung bugso ng damdamin ng ating mga kababayan at ang ninanais nila ay makauwi ho talaga sila sa ating bansa. Natatakot sila na baka maipit po sila sa kaguluhan. Kaso, hindi na po sila kayang i-entertain ng DMW o ng OWA, mga OWA ng embassy, ng Philippine Embassy doon sa Bahrain, mga kababayan, kasi nga wala na mapagkuhanan ng pondo. Paano po sila lilipad? Hindi po sila makapag-arkila ng private na Airbus para makuha ang ating mga kababayan doon sa Bahrain papunta sa ating bansa. O ito pa, OWA said that based on its simultaneous mass evacuation of OFWs from the region could cost up to 3.67 billion pesos if the crisis continues to escalate, mga kababayan. Napakalaking halaga po ang kinakailangan pala ng OWA, ng Embahada ng Pilipinas sa Bahrain at ng DMW, mga kababayan, nagkakahalaga po ng 3.67 billion pesos para mailikas po ang ating mga kababayan, para magtuloy-tuloy po ang evacuation. Kaso wala ng pondo, nasa mga kawatan na, yung mga kawatan na yan, mga kababayan, yung mga limpak-limpak na pera na po ang nakuha nila. Kapag nadamay po ang Pilipinas sa kaguluhan dyan sa gitnang silangan, dahil meron nga tayong mga EDCA sites dito na pwedeng pag-initan po ng bansang Iran, tatakas lang ho ng bansa yan, lalayas po sa Pilipinas yan, at yung mga pera ho nila na mali-maleta, baka na-convert na po yun sa dollar at nandoon na ho yun sa kanilang mga dollar accounts para kung saan mang bansa sila naroon, magagamit po nila. Tayo pong mga hindi kawatan, mga kababayan, tayo mga maiiwan dito sa ating bansa, tayo po ang kawawa. Tayo rin po ang maiipit sa digmaan. Buti sana kung katulad tayo ng mga tropa o circle of friends ni Junior, mga kababayan, na meron na pong kanya-kanyang passport sa ibang bansa. Doble-doble po ang passport nila. Baka nga residente pa rin po yata sila sa ibang bansa. Katulad na lamang po ni Gibo na mayroong Maltese passport at ng iba pa, mga kababayan. Sigurado meron na rin yung iba dyan. Kaya nga ang lakas ng loob ho nila na magbingi-bingihan, wag ho tayong pakinggan sa mga isinisigaw ho nating imbestigahan ang 18 ex-Marines sa Blue Ribbon Committee para matumbok ang katotohanan kung sino talaga ang mastermind. Hindi ho nila tayo pinapakinggan. Wala na ho silang pakialam sa atin, mga kababayan. Kasi kung ano man ang mangyari, tatakas lang ho mga yan eh. Hindi na ho sila mapapanagot, mga kababayan. Yung mga perang ibinigay ho o natanggap nila ng mga mali-malita, bibit-bitin ho nila yan. Tayo po ang pahihirapan ng mga animal na yan. Maliwanag na wala ng pondo, mga kababayan, ang DMW. Naghahanap na sila ng pondo. Kawawa ang ating mga kababayang OFW na nasa gitnang silangan na ilang taon pong pinakanabangan ng gobyerno ng Pilipinas. Ilang taon na yung mga yan nagtatrabaho doon eh. Napakalaki na po na naging ambag ng mga kababayan natin na yan sa ating bansa. Pero minsan lang sila humingi ng tulong.
para makauwi, makabalik agad sa ating bansa dahil sa kaguluhan. Tinanggihan pa, mga kababayan. Wala pang maibigay na tulong kasi walang pondo. Kasi naroon na po sa mga kawatan. Hindi po ba? O, eto na po yung video, mga kababayan, nitong nitong pagsugod ng ating mga kababayan sa hotel na tinitirhan pansamantala ngayon ni Junior at ng kanyang entourage. Pero bago po natin panoorin ang video na yan, mga kababayan, isasaglit ko lang po ito, no? Dapat po kasi natin itong banggitin kahit saglit lang, mga kababayan, para malay mo, baka ma-encourage ang ating gobyerno, dito po sa ginawa ng ibang bansa, no, na hindi po nagagawa pa ng ating bansa, higit sa lahat ni Junior. O ito ho, basahin ko. Spain sent a chartered plane to the UAE to repatriate its citizen. Mga kababayan, kita nyo na. Ang Spain, nagagawa po nila na magpadala ng eroplano, mga kababayan, para po sa kanilang mga kababayan. Ang Japan, nagawa na rin po yan. Nailikas na po ang mga Hapones. Ang Pilipinas, wala pa. Maliban po sa Spain, meron pa. No, South Korea to send chartered plane for UAE evacuation amid Middle East crisis, mga kababayan. Kita nyo na. Nagawa na rin po ng South Korea. Nagawa na po ng iba't ibang bansa. At ang kagandahan pa, mga kababayan, kung sakay na ang mga nailikas, tulad na lang ng mga kababayan natin Pilipino, halimbawa kung makasakay sila o malikas na sila, mayroon pa pong tawag nito, escort, para hindi mapahamak sa ere ng ating mga kababayan. Bakit ang Pilipinas hindi ito kayang gawin? Bakit hindi kayang gawin ng Pilipinas sa magpadala ng eroplano sa bansang UAE para kunin ang ating mga kababayan? Wala na ba talagang pera na magamit? Kaya ang sinabi na lang ni Marcos, mga kababayan, magkanya-kanya na lang po kayo dyan ng tago. Kasi hindi na po makapasok ang eroplano, hindi na po makalipad kasi baka tamaan. Dahilan na lang po yan, mga kababayan, para makaiwas siya sa kahihiyan. Ngayon, nabuko ng ating mga kababayan ang isa sa mga sinabi ni Marcos na wala ng eroplano na lumilipad, samantala ang Japan nakuha ang kanilang mga kababayan, tayo hindi. So ang ginawa ni Marcos, dumiskarte ng malupitan. Mr. President ng UAE, malaki po ang tiwala namin sa inyo na maiingatan nyo po ang inyong mga kababayan. Ganun din ang mga Pilipino na nariyan. Sabay ipinasa sa UAE ang responsibilidad niya, mga kababayan. Marcos, cargo nyo po ang ating mga kababayang OFW. Cargo nyo po sila. Huwag nyo pong ipapasa sa bansang UAE at nakakahiya ho. Baka masabi ho nila na ganyan ka, ka-weak. Bagamat alam na nila na weak ka kasi sinabi na nga ni dating Pangulong Duterte na weak leader ka, aba mapapatunayan ho nila na totoong weak ka. Dahil sa simpleng pagpapalikas lang ng ating mga kababayan mula dyan sa gitnang silangan, hindi mo pa kayang gawin. Nakakahiya ka na po, Junior. Meron ka pa bang mukhang ihaharap sa Pilipino? Kung hindi mo na talaga kaya pamunuan ang pamahalaan, pwede mo namang ipasa kay Inday Sara. Ipasa mo na lang kay Inday Sara, baka sakaling siya masolusyonan niya pa. Ito napakaraming problema na nangyari sa ating bansa. Ibigay mo na. Sumurrender ka na.
Day, hindi ko na kaya, Day. Ikaw na, magpatuloy. O, ganun. Pero alam niyo ba, mga kababayan, alam niyo naman po siguro kung saan po ako galing kahapon sa mga nakasubaybay po sa aking Facebook account. No? Alam niyo po kung saan ako galing kahapon. Alam niyo bang merong kwento-kwento ron? Na di umano, di na daw babalik yung mama na yan. Tuwan-tuwa kami, sana nga. Palakpakan kami. Sana nga. Wag na bumalik yung mama na yan. Wala rin namang silbi yan eh. O eto na po. Yung video, panoorin na po natin. At kayo na pa po kayo naghihintay. O eto na ho, pasensya na. Magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Marcos, sinungaling. Marcos, sinungaling! Sinungaling si Marcos! Marcos, Mandaraya! Marcos, Mandaraya! Mandaraya si Marcos! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Marcos, magnanakaw! Magnanakaw si Marcos! Woo! Guys, it's Manoy Pons here in front of the pier, the Taj Hotel here in Manhattan, where the Magnanakaw Marcos is staying here. Ayan. Nandito kami ngayon sa... The pier, the Taj Hotel. Yan, hotel na yan. Nandun si Marcos Jr. Wala din po doon na presidente. Correct. So, mga ka-GTS, wala tayo ngayon sa United Nations. Kasi nalaman namin yun. We are here right now. No one given a damn but their opportunities for this national organization. Even here in New York City, where a lot of students are domestic workers are forced to work 24-hour work days. Is that fair?
I was standing where you saw me earlier. Yeah, I need you. We need to go somewhere. Okay, bye. To wander here in New York, the biggest champions of 24-hour workdays are women who do the same. Governor Hochul and her new York State Governor Hochul and her new Lieutenant Governor Adrian Allen, two of the biggest exploiters. This morning, Secret Healthcare Workers rally in the City Hall, condemning New York State Governor Hochul and Adams, calling on politicians, on elected officials to reject their sexist violence and support those people's demands. Reach demand. We need universal health care. We need low-income housing. We need no more 24-hour work days. Today, healthcare workers in New York City and on today will sit in every single day at City Hall if the No More 24 Act is not passed by March 18th. They will sit in to demand that Mayor Mamdani immediately stop his violence against women. We call on all workers to unite together. And let's continue to build this from the Philippines to New York, women workers unite. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. When women strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. People strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. People strike are under attack, what do we do? Stand up, fight back. I'm really excited for the next speaker, also part of the AI Women Coalition. I want to introduce Gabriella New York, which is also the organization I'm a part of. We are currently fighting the Fight Violence Against Women campaign, and we are working alongside immigrant working women who are fighting for their own rights and bravely fighting for their own justice and igniting a fire, a revolutionary fire in us all. Pagi, bakal, war, takut, war, takut. Pagi, bakal. I want to introduce Mara from Gabriella, New York, who will speak with us today. Magandang hapon sa lahat. Ako po, si Lara. Hello everybody. Mara. I am here standing in front of you as a proud member of Gabriella, New York. And as a family of domestic violence survivor from New York. I am standing here with all of you to expose the incompetence of the Philippine government here in the United States. As an overseas illegal worker, I am experiencing domestic abuse here in the U.S. I have to stand painfully aware of the neglect I face from our own government. Last month, I went to the Philippine consulate to seek help and try to obtain assistance from the ATS, which is the Assistance to National. Our CC here is the Philippine consulate. He told me that because it is a domestic event, they can't really engage in that. And the best thing that they can do is to really say to go back home to
Even the way they structure the Indian form is not clear. They're blocking our whole process. They're blocking our own permanent why? Demonstrating, for example, who work outside their motherland. Also, among the Department of Foreign Affairs, researching program of protection of rights and promotion of future and forward people. Their budget amounted to $21 million. They are clearly not letting people know about it. It is truly disheartening that those of us who are poor and hard to all the foreigners don't receive the least support and protected from our own government. Here, it's not all to my banking interest. Wait, i-display ko itong tarp natin. Sige lang, kaya para natin lang grupo po. Ako, nag-live ako USDS. Nag-live ka? USDS USA. Oh, okay. Nag-live ka lang dyan. For wireless lagi po. Ikay gunit ikan ako mag-live. Bibi, ikaw na dyan. Alright guys, so SDS New York and Maisog USA is joining this effort here to, so we are supporting with this group right there to go against the Marcoses. Ibagsak ang Marcos administration. Marcos resign. Ako na, ikaw na naman. Ako mag-live. Ako na. Ayan. They spoke to me about it.